Showbiz fanatics, Alden Richards, ano nga ba ang naging reaksyon sa bagong post ni Miss Catherine and Julia Barreto at Miss Catherine Bernardo pinagsasabong ng ilang mga netizen. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais kong magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw, pag-usapan natin to dahil talaga namang usap-usapan po ngayon sa social media platform ang ilan sa mga statement talagang meron pong nagkakaroon po ng comparison between Julia Barreto and Miss Catherine Bernardo. Ayon po sa isang Abante News, sabi po dyan, tinalbugan na daw di umano ni Miss Julia Barreto itong si Miss Catherine Bernardo. Naungusan na raw kasi ni Julia Barreto si Catherine Bernardo sa box office dahil sa 20.5 million pesos first day gross ng pelikula niyang Unhappy for You with Joshua Garcia. Nakakaloka ang ilang mga netizen. Pilit na ikinukumpara ang box office result sa opening day ng Josh Leah reunion movie sa A Very Good Girl ni Catherine. Itinuturing kasi na ang huling pelikula raw di umano ni Catherine ang highest grossing Metro Manila Film Festival film ng ABS-CBN Film Production Incorporated. Star Cinema, more than 10 million pesos ang first day gross ng A Very Good Girl nang ipilabas ito noong last September 27 last year. At bago mag Metro Manila Film Fest 2023, ang pelikulang ito ang pinagsamahan ni Kat at Dali De Leon, ang itinuturing na biggest Filipino film of 2023. Nakabog nga lang sila ng rewind ni na Marian Rivera at Dingdong Dantes noong Film Fest. Komento ng netizen sa Twitter, pinatalsik na raw ni Julia si Kat sa pwesto nito dahil higit sa kalahati lamang ang kinikta ng pelikula nila ni Joshua compare sa huling movie ni Kat. Hindi tuloy maiwasan ng mga fans na ni Julia at netizen na mag-ingay sa social media dahil sa lakas ng takilya ng Unhappy for You. Bukod kasi sa Viva Films, ang Star Cinema rin ang nag-produce ng Josh Leah movie na producer ng A Very Good Girl ni Kat, parehong si Petersen Vargas ang direktor ng dalawang pelikula. Pero hindi magpapakabog ang solid fans si Kat. Nakahanda silang ipagtanggol ang idolo sa mga intrigerang netizen. People watch A Very Good Girl because of Catherine and her new solo era. Hindi siya kasing lakas ng ibang movie ni Kat dahil iba ang tema nito, R13 at walang romantic plot. While sa Josh Leah film PG ang rating, nakuha rin ng movie yung mga hugotera na audience, may romantic plot at big advantage na naging mag-ex sila. Walang comparison yung movie sina Kat at Julia, pareho lang ng production at director pero magkaiba sila ng tema. Maraming flop na movie si Julia bago ang Happy for You. Sa bashers ni Kat, hintayin ninyo ang Hello Love Again na showing sa November 13, saka kayo magtatatalak ng ganyan. Naka more than 100 million ang huling pelikula ni Kat last year, kaya ang tanong, maabot o malampasan kaya ito ng Josh Leah reunion movie? So yun po yung ilan sa mga talaga na matutunog na mga usap-usapan ngayon sa Twitter at sa lahat ng social media platform, na pilit nga po talaga na ikinukumpara itong si Miss Catherine dito po kay Miss Julia. Kung tutuusin po, yung movie kasi ni Miss Catherine Bernardo that time, kumita po siya ng 10 million at tama po yung assessment ng ilang mga netizen na iba kasi yung tema. Ito kasing kay Miss Julia, pang ano siya pang kalahatan. Kumbaga walang distinction kung sino yung pwedeng manood. Kumbaga kahit sino pwede. Tapos kung ikukumpara naman dun sa palabas na last ni Miss Catherine, very limited lang po yung pwedeng manood kasi may mga senaryo doon na hindi pwedeng mapanood ng mga bata. At the same time, para lang po sa kaalaman ng lahat at kaalaman ng mga bashers po ni Catherine, nung lumabas po ang Very Good Girl is hindi po ganun kalakas ang sinihan, pero dahil po marami po talagang nag-abang dun sa pelikula ni solo era ni Miss Catherine, kumita po siya ng 10 milyon na talaga na mga ipinagbunyi ng mga gumagawa ng mga pelikulang Pilipino dahil sa wakas pagkatapos ng pandemic ay muli na naman po na bumalik sa sinihan ang ilang mga movie
moviegoers. Yun po yung nag-set, kumbaga parang si Miss Catherine Bernardo, yung movie nila ni Miss Dali ang nag-set ng panibagong excitement sa lahat ng mga moviegoers to go back dun po sa sinihan. Kaya wala pong dapat ikumpara at hindi po natin pwedeng ikumpara yung dalawang actress at actresses na gumanap sa kanilang mga sariling movie. And of course, sabi po ng ilan, nagtatanong din ng ilan kung nag-react daw ba di umano itong si Mr. Alden Richards doon po sa bagong post ni Miss Catherine. Hinanap po natin sa IG, pero still hanggang sa ngayon ay wala pa ring reaction si Mr. Alden Richards. Maaaring bago kasi i-post ni Miss Catherine yan, may admin kasi si Miss Catherine ba sa lahat ng kanyang mga social media. Maaaring nakita na yan ni Mr. Alden bago pa man i-post, kaya wala na po siyang reaction dun sa kanyang IG. So anyways, mag-comment lang kayo sa comment section kung ano ang saloobin ninyo patungkol dito. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbabasa tayo ng ilan sa mga reactions po ninyo. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Mira. Sabi niya, yes, pag nakita mo yung borealis light, you feel different, something strange. But here in my place, that's our tourist attraction, Yellowknife. They are lucky na nakita nila ang aurora light cause hindi pa masyadong madilim. Yun, so at tulad po ng ni-research natin kahapon, 'di ba? Ano ba yung nito? Ano ba yung parang impact nito sa mga taong nakakita nito? Kasi hindi naman talaga palagi nagkapakita yung mga ganong klase ng mga nature changes, 'di ba? So, they are very blessed, Sabi ni Miss Elvira Lim, siguro kaya nagpakita sa kanilang dalawa ang aurora borealis. Ang meaning niyan, sila dalawa ang para sa isa't isa dahil di daw lagi iyan nagpapakita. Tiyempo pa na mag-aabang sila, biglang nagpakita sa kanila dalawa, pahiwatig na ni Lord na nasa tamang tao si Kat. Yan, so sana nga po talagang yan yung yan po yung mangyari at maganap between them. Yun naman talaga yung gusto nating lahat, At marami po talaga ang natuwa at na good vibes dun sa mga nakita at napanood natin. And sabi pa ni Ma'am Ruth, yes, Miss Dareds, napakaganda niyang tignan yung aurora borealis. Kasi nandyan po yung pinsan ko sa Canada at pinupost po nila ito kapag lumilitaw siya. Nakakatuwa naman ang ganap sa Kat din, patunay lang talaga na may something na sa kanilang dalawa. They're so sweet at talagang magkakayakap talaga ang Kat din. Swerte nila at natsyempohan nila na lumabas ang aurora borealis at magkasama silang dalawa ni Kat at Alden. Yan ba ang sasabihin ng iba na hindi sweet, cold sa isa't isa? Hindi sila showy or clingy on cam. Thank you, Miss Trina, para sa bagong update ng Kat din. Ikaw na talaga, Miss Dareds, walang katulad. Sana lahat ng vlogger katulad mo at walang kinikilingan, serbisyong totoo lang. All I wish, Miss Dareds, na sana ipagpatuloy mo ang ganyang pagbablog mo. Makatotohanan at hindi fake. God bless po. Ayan. Thank you, Miss Ruth Tanyag, sa inyo pong komento. And sabi pa ng isa ay basta kami, if sila talaga yan, hindi lang naman si Kat ang nakayakap, pati si Alden nakayakap din naman. Basta happy kami for Kat din. Sabi naman ni Ma'am Jenny, ganun din ako, nakakilig bagay na bagay sila. Kasi kahit naman talaga sino, 'di ba? Parang pag nakita mo yun, very unusual na mangyayari yun. Kaya naman parang this is gonna be the biggest or big event for everyone na ma-witness natin yung mga ganun. Tapos si Trina pa ang nag-post. Sabi pa ni Miss Coco Channel, hello Dareds, again and again. I hope you are keeping safe and well. Yes, aurora borealis, if you have witnessed at it personally, it's beautiful here. Healing process, and I feel overwhelmed with Catherine Bernardo and Alden Richards who are together to make gesture of choice and in God's time to be happy as it happened. To RJ and Catherine, make the most that all the time, all that comes, and at least of all that goes. Your memories together this time in Canada will have a wonderful forever. God bless Dareds and keep up the good work. Bye now. Happy Blessed Friday. Happy Dareds of course. And of course, another comment, sabi niya, patunay lang yan na may connection talaga si Alden at Catherine. Tsaka swerte talaga ang Kat din na taon pa na nasa Canada sila, nagpakita ang aurora
Borealis. Bihira kasi mangyari yon. Ay, congrats Kat din. Totoo po yon, talagang bihira. Based po dun sa research na ginawa ko, hindi po talaga siya palagi. Sabi pa ng isa pang viewers natin, that was really lucky for them to see the Northern Lights. I will be going to Norway end of the October to see the Northern Lights. I hope my friends and I will be lucky too. I believe Kat and Alden are destined. Yan. Ito naman po yung kanyang napakagandang komento. And sabi naman ni Miss Malu, no, overwhelmed man ang Kat din kaya nagyakayakap. Hindi ka naman basta yayakap sa isang tao kung hindi malapit sa puso mong taong yun. Which is very true naman, diba? So, yun talaga yung isa sa mga interpretation natin patungkol dyan. Pero meron din mga hindi naniniwala patungkol naman doon. Parang sinasabi nila na ano lang daw yun, accident lang daw na ipinost ni Miss Trina. Pero wala namang meaning, no? So, para sa atin, this is gonna be a good sign, diba? Na makakita tayo ng mga ganong post mula pa sa pinakamalapit sa puso ni Catherine. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!